Sa bundok ng Sierra Madre, may isang halaman na matatagpuan sa pusod ng kagubatan. Ikinukubli ng naglalakihang tinik. Pero gaano man ito ikubli ng kalikasan, pilit itong inaabot ng ilang kabataan. Pero para saan? Halika na, late na. Sa? Pwede dito? Di ba tayo malalaglag dito? So papunta tayo ngayon sa Barangay Santa Ines. Medyo rough roads papunta dun sa taas, kaya ang kaya lang dun yung mga ganitong klase, mga jeep lamang. Pero limited lang yung mga bumabiyahe na jeep doon. At mas binibigyan nila ng priority yung mga kalakal o yung mga bigas at saka mga iba pang goods. Yun ang nakasakay dun sa ibaba kung nasan yung mga upuan. Tapos yung mga tao dito sa taas, nasa bubong, parang baliktad ate, no? Opo. Olo. Basta wag lang matanggal yung ulo kahit magkukulan. Lingid sa kaalaman ng marami, ang dulo ng Tanay Rizal ay nasa paanan na ng Sierra Madre. Matarik at mabato ang daan patungo rito. Walang dingding na sasandalan, walang seatbelt, kundi ang isa't isa. Ang mahirap lang dito kasi patusok siya na ganun. Kailangan kumapit ka ng maigi para hindi ka bumulusok pababa. Nagsisiksika na lang kami. Kami na lang kumakapit sa isa't isa. Makalipas ang 3 oras at 4 na tawid ilog, narating din namin ang Barangay Santa Ines. Yak! So, andito na tayo sa Barangay Santa Ines. Pero simula pa lang ito ng kalbaryo natin. Kasi from here, maglalakad na tayo dahil hindi nakakayanin ng jeep natin yung sasakyan. Papunta dun sa ating paka, yung sitio Kinabuan, kung saan nila kinukuha yung ratan. Ang sitio Kinabuan ang isa sa pinakamalayong sitio sa Tanay Rizal. Dito nakatira ang mga katutubong dumagat, isang grupo ng mga tao na nakakabit ang buhay sa kagubatan. Mang Ando! Kumusta po? Talaga. Palubog na ang araw nang marating namin ang bundok ng mga dumagat. Bukas, panibagong kalbaryo na naman ang naghihintay sa amin, ang bundok ng Irid sa Sierra Madre. Kinabukasan, maagang naghanda ang mga dumagat. Halos puro babae ang aming makakasama. At isa sa kanila ang 14 anyos na si Jacqueline. Ang aming pakay, maghanap ng ratan sa pusod ng Sierra Madre. So, alas 7 na ng umaga, papunta tayo ngayon dun sa bundok na kung tawagin nila Irid.
Doon tayo mangunguha ng ratan. Makikita mo, mga kasama ko, puro mga, sige po Nay, una na po kayo. Puro mga babae. Dito kasi sa komunidad ng mga katutubo dito, babae man o lalaki, pantay-pantay. Lahat sila nagtatrabaho, lahat umakyat ng bundok, lahat umakyat ng puno. So, lahat nagtatrabaho. Sampung taong gulang lamang si Jacqueline nang magsimula siyang mamundo. Maamo ang kanyang muka at mahinhin kumilos. Di mo aakalaing bihasa na sa mabigat na trabaho ang batang ito. Ilang beses kayo umakyat sa isang linggo? Anong mga araw? Lunes, Miyerkules, tapos po Sabado. Sabado. Hindi ba nakakapagod? Sanay na naman po kami sa hirap. High school na dapat si Jacqueline sa pasukan, pero napilitang tumigil ang dalaga sa pag-aaral. Hindi naman po sila nagpatigil at ako ang tumigil. Ba't ka tumigil? Ayaw mo na mag-aral? Gusto pa po sana kung Oh, kaso lang, ano nangyari? nagkasakit po si tatay. Nagkasakit si tatay. Tapos? Tumigil na. Sino nagsabing tumigil ka? Wala po ako. Hindi biro ang pag-akyat sa Sierra Madre. Matarik at maputik ang daan. Makalipas ang isang oras, tumigil ang grupo para kumuha ng buho. Para saan po yan, Nay? Para doon sa paglulutuan ng kanin. Diyan tayo magluluto ng kanin? Oo. Dito po ibabalot yung bigas kapag ganun po. Tapos sisilid sa buo. Ganun. Kasi ina-expect natin na buong araw tayo dun sa bundok. So, ibig sabihin, kung nangunguha na sila ngayon ng paglulutuan ng kanin, mukhang dun tayo manananghalian. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang daan. Palamig ng palamig na rin ang hangin. Well, ang good news ay maganda naman yung tanawin. Tsaka dito sa part na to ng Rizal, talagang marami pang puno. Kaya ang ganda-ganda pa ng mga bundok. Ang hirap lang akyatin. Makalipas ang 4 na oras, narating din namin ang tuktok kung saan humahalik na sa langit ang bundok. Ay! Akala ko tapos na ang aming paghihirap, pero nagpatuloy ang grupo sa paglalakad. Teka. Sandali. Ah! Pahintay! At konting lakad pa, narating namin ang isang matarik at masukal na lugar. Dito, tumambad sa amin ang mga matitinik na ratan. Hawak ako dito. Ay! Diyos ko, huwag ka muna magkita! Pwede akong bumaba doon? Sige, sandali Ay, tinig! Hawakan mo si ma'am. Paano ba? Saan ba daan? Ako po matinig ka, ma'am. Ah! Ako po matitinig Teka, ka yan. saan ba ako dadaan? Apakan niyo po yung ratan. Ha? Apakan niyo yan. Ganyan po. Apakan niyo bago kayo bumaba. Yan, ganyan, bago kayo bumaba. Eh, banda. Matitinig kayo pag hindi niyo apakan. Yan? Yan, ganun po. Okay. Ang ratan ay isang klase ng baging na sobrang tibay. Madalas itong gamitin para sa mga basket at furniture. Pero dahil nakapulupot ito sa matataas na puno, pahirapan itong kunin, lalo pat naglalakihan ng tinik nito. So, ito yung ratan. Medyo, aray, matinik siya! Okay, matinik siya. So, ang ginawa nila, binalatan muna, tapos hihigitin ngayon ito hanggang makuha siya, mapigtas. Ikaw na gumawa? Ikaw gumagawa nito? Oh, sige. Meron pang isa dito. Naisan yung kinukuha nyo dito? Dali lang po.
Aray! Ito yung mas malaki na ratan. Ito ang pikapik. Ha? Pikapik. Pikapik. Ito, tinanggalan na nila ng balat, so wala na siyang tinik. Kaya pwede nang hawakan, tapos pwede nang higitin. Ano po doon sa pagraratan, sa pagyayanto, alin po doon ang pinakamahirap? Alin po? Paghatak ng paganyan. Mahirap yung paghatak. Ay, mahirap. Bakit? Kung masabitan kayo ng mga tinik. Pero ilang ulit man naming higitin ang ratan, sadyang nakapulupot ito sa puno. Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko, nakakapit sa kahoy. Nakakapit? Gusto mo dito? Oh, okay na pwesto mo dyan. Napilitang umakyat ang isa naming kasama. Kumawak ka! Uy, parang gumagalaw. Yung ano kasi, yung ratan kasi, para siyang baging na nakapalupot-palupot siya dun sa puno. So, tapos matinik pa siya, kaya kahit nahigitin mo ng ganon, kumakapit yung ano, yung tinik. Mabitawan mo, itak! Sa gitna ng aming paghila, Aray, may tinik naman. maliit pero masakit ang sugat na dulot ng ratan. Accidentally nahawakan ko lang, dumugo na siya kaagad. Bigla akong nag-alala sa batang si Jacqueline at sa matalim na itak na kanyang hawak. Ang mahirap sa paghahanap ng ratan, walang trail. Kasi talaga sobrang sukal. Kung nakikita nyo itong parang halaman na to, na merong, ayan o, yung mataas na puno na yan. Yan yung ratan. Panganay sa 7 magkakapatid si Jacqueline. High school na sana siya sa darating na pasukan, pero ipinagpaliban muna niya ang kanyang pangarap. Nakita ko sa isang sulok ang kanyang nakababatang kapatid na si Jenny Lynn. Siya ang pinag-iipunan ni Jacqueline. Magtatapos na sa grade 6 ang bata. Hindi ka ba na nag-iisip na sana ikaw rin nakatapos sana? Nag-iisip din po ko minsan. Ng alin? Makatapos din. Kaso lang, Eh, wala naman po. At hindi kami kayang pag-aralin na sabay-sabay. sa pasukan sa June, mag-aaral ka ba o hindi na muna? Siguro po hindi na muna. Sa pag nakaano na iba kong kapatid. Pag nakaano? Graduate din po yung pangatlo. Anong grade na ba yung pangatlo? 3. Grade 3. So, pag natapos yung grade 3, saka ka na lang mag-aaral? Kaya gaano man kahirap at katinik ang ratan, walang pagod na humila ang bata. Kahit yung kanyang dahon, may tinik-tinik na. Hindi ko alam kung ano ang paglalaanan ni Jacqueline sa perang kanyang kikitain sa pagraratan. Pero desidido ang bata, kaya lahat kami nagtulong-tulong. Ay! Bangin man ang nasa ilalim. So ngayon, hihigitin na namin itong ratan na to. Yun nga lang, natatakot ako doon sa mga tinik. Isa! Yee! Kuya, yung tinik po, tanggalan natin muna. So kada hila ng ganun, kailangan tatanggalan muna ng tinik. Kasi kung hindi, pag hila mo ng ganyan, baka pumunta sa mukha mo yung ano, yung tinik. Ready? Pwesto! Yeah! Okay, 1, 2, 3! Yun ang delikado dito sa pagkuha ng ratan. Hindi lang dun sa tinik niya, pero kapag hinila mo ng ganun, pwede kang dumaos dos dire-diretso dun sa bangin doon sa baba. Tingnan mo yung haba ng tinik niya, oh. Grabe.
Putulin na. Alauna na ng tanghali nang matapos kami sa pagraratan. Oras na para mananghalian. Tuyo, ubod ng ratan, at kanin sa buho ang aming pinagsaluhan. Lasa ng ubod. Ang pait! Ang pait-pait naman itong ratan na to. Gawin na lang natin basket. Pagkatapos ng tanghalian, ngumuya ng nganga ang mga kababaihan. Ito lamang ang tangi nilang pahinga. Bubble gum ito sa amin. Tapos ano pong nangyayari? At tumitibay ang ipin. Ay, ba't po kulang na yung Ang ngipin nyo? ipin pinabunot ko sa doktor. May bunga, may dahon, tsaka may powder. Bigyan pa ninyo. Pagkatapos, trabaho ng muli. Pinagtulungan naming ibaba ang mahahabang piraso ng ratan. Sa putikan, sa ilog, at batuhan. Actually, magaan nga lang yung ratan, pero kapag pasikot-sikot siya ng ganon, mabigat. Kailangan hilahin. Tara. Mabilis ang lakad ni na Jacqueline. Ani mo'y hinahabol ang liwanag. Ay, Diyos ko po! Para akong dadaos-dos. Sa paanan ng bundok, nalaman ko kung bakit ganun na lang ang kanilang pagmamadali. Kailangan pa kasing kinisin ang bawat isang ratan para maibenta ito kinabukasan. Kailangan po tatanggalin pa yung balat. Opo, bago bilhin ng buyer. Bago bibilhin. Pag hindi nyo tinanggal ang balat, Hindi po nila bibilhin. tapos ano yun, papatuyuin pa? Papatuyuin po. Gano'ng katagal na patuyo? Kung wala po kami bigas, ma'am, kahit ganitong matanggalan na ng balat, pwede nang i-deliver sa buyer. Magkano yun? Ay, conforme po sa dami. Pinagmasdan ko ang halos 50 piraso ng pinagputol-putol na ratan. Paano kaya namin ito ibababa sa bayan? Pagputok ng liwanag, gising na rin ang mga dumagat. Abala sila sa pag-aayos ng kanya-kanyang bungkos ng ratan. Ngayon ang araw ng pagbababa ng ratan sa bayan. Umasa ang lahat na malaki-laki ang kikitain sa pagbibenta nito. Sa simula, magaan-gaan pa ang aming pasan. Pero habang tumatagal, pabigat ng pabigat ang ratan sa aking likod. So ito yung una naming tawid ng ilog. 8 tawid ng ilog ang kailangan namin gawin hanggang makarating dun sa bayan kung saan namin pabibenta itong mga ratan na bitbit namin. Medyo mabigat yung ratan kasi kailangan mong ibalanse tapos medyo masakit siya dito sa leeg mo. 7 pang tawid ilog ang aming tatahakin. Lalong nagpahirap sa kalbaryo ang mainit na tirik ng araw. Ganito ang kalbaryong dinadaanan ng mga dumagat para lang makapagbaba ng ratan sa bayan.
Pwede pala yung ganyan. Ganyan? Ang bigat. Hindi ko na alam pa paano kung bubuhatin. Kasi masakit na yung leg ko. So, ganyan ba? Tagaktakma ng aming pawis, dito ininda ni Jacqueline. Nanguna siya sa paglalakad, sabik na maipagpalit sa pera ang nakuha niyang ratan. Gano'ng kalayo pang lalakarin natin? Malayo pa po. Mga ilang tawid ng ilog? 6 pa po yan. 6? Saan mo gagamitin yung pera para sa pagkarga? May pambili po ng handa. Pambili ng? Handa. Handa nino? Para rin sa graduation niya? Sa hirap o ginhawa, walang ibang inisip si Jacqueline kundi ang nalalapit na graduation ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit siya mismo ay may sarili ring mga pangarap. Ano bang gusto mo maging pag nakagraduate ka, nakapagtapos ka? Teacher. Teacher? Bakit gusto mo maging teacher? Para po makatulong do sa ibang hindi marunong. Makalipas ang 2 oras, narating din namin ang bayan. Nandito na tayo sa baryo. Pagod na ang aming mga katawan pero si Jacqueline desididong maibenta ang lahat ng kanyang ratan. Para sa atin sa syudad, ang ratan ay isa lamang material na ginagamit para sa basket, upuan, mesa o duyan. Marami ng kumita at nakinabang sa pagkakalakal at pag-e-export ng ratan. Pero para sa mga katutubong dumagat na kumukuha nito, maswerte na ang makakuha sila ng 100 o 200 sa isang araw. Iba-iba ang presyo ng ratan, depende sa laki o lapad nito. Magkano po yung ganito? Ito, 20 pesos po yan. 20 pesos. Oo. Yung ganito, Tapos ang susunod ho, 16. 16. Oo, yung susunod na medyo maliit. Ito katulad dito, 16 pesos. Yung ganito po, 5 pesos po ito. 5 pesos, parang Ay, ganito. 8 na. 8 na to. 8. Kasi ito ho, reject na. habang natutuyo po yan, nabibiyak po yan. Bawat isa iniinspeksyon, hindi kasi tatanggapin kung mayroong bali o mali ang pagkakabalat. Magkano po ang tubo ninyo dun sa Doon ho sa malaki, siguro meron 2 pesos. 2 pesos lang? Oo, 2 pesos. Kada Makukwenta piraso? naman. Oo. Yung ganito, Yung sa ganito, yun o, merong piso na matitira sa isang peraso. Kumbaga, parang sa goods na lang kami bumabawi. anong sa goods? Yun ang, alimbawa, katulad ho ng sa bigas ho, alimbawa, yung kabibilan ho nito, sa amin din nila ibibili. Kasi may tindahan kayo. Doon na lang kayo bumabawi. Hindi kasing laki ng ibang ratan na ipinakita sa akin ang dala ni Jacqueline. Pero halos 2 araw na tinrabaho ng mga dumagat ang mga ratang ito, umasa ako na sana hindi masayang ang aming pagod. Pero ng oras na ng kwentahan, 150 pesos lamang ang kinita ni Jacqueline. Tahimik itong tinanggap ng bata at saka ipinambili ng mga kakailanganin ng kapatid sa kanyang graduation bukas. Dito niya inubos ang halos lahat ng kanyang kinita. Noodles, toyo, bawang at mantika. Kulang pa pambili ng sahog. Sino mas mahal mo, yung mga kapatid mo o ikaw? Sila po. Sino mas importante? Sila. Hindi ba importante yung mga pangarap mo? Importante din po ay gusto ko sila umauna. Pero napansin ko na may itinirang kaunting barya sa bulsa si Jacqueline. Saan kaya niya ito gagamitin?
Kinabukasan, maagang naghanda ang mga magulang at magsisipagtapos. Sinuot ang pinakamagara nilang damit, nilagyan ng pabango at palumuti, at inilabas ang pinakatago-tago nilang alahas. Nakita ko ang 12 anyos na si Jenny Lynn, walang anumang palamuti sa katawan ng batang magtatapos. Kwintas? Ay, binibili yun. Pero naalala ng kanyang ating si Jacqueline ang barya na itinago niya sa kanyang bulsa. Imbis na gamitin sa sarili, ipinili ito ni Jacqueline ng isang simpleng palamuti. Maya-maya, nagsiakyatan na sa entablado ang mga bata. Hanggang sa huling sandali, hanggang sa kanyang huling barya, ang pangarap ni Jacqueline ay pangarap pa rin ng iba. Ano pinagdarasal mo? Makapag-aral po sila. Sino sila? Mga kapatid ko po. Hindi mo ba pinagdadasal yung pangarap mo? Minsan po. Minsan lang. Bakit minsan lang? Siguro naman po hindi matutupad. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.